So guys, ito na yung vlog na inabangan nyo, Surprising Mama plus 24-hour Doha layover. Pinagsama ko na kasi para humaba. May ads. Huwag nyo skip. September 16, 2021, yan yung flight ko going Doha kasi ano tayo, ang tawag dito, may layover tayo doon. Ayan si Kim, tapos dumating na yung bus driver namin. Actually, bus ang tawag nila sa van sa Saudi, so never mind. Tapos, ayan na si Kim, hinila yung maleta ko kasi hindi nakasya sa likod. Tapos, ayun na, nasa biyahe na kami going airport. Montage lang yan, puro puno ng dates. Tapos, puno ulit ng dates. Puno ng dates. Tapos, may mga building, hindi ko na siya kabisado kasi hindi pwedeng kunan dyan yung mga building kasi government property. Makukulong tayo, guys. So, pwede yan, pero hindi ko alam ang tawag, kaya bahala na. And then, puro ng dates lang makikita nyo dyan. At puro kulay disyerto yung buildings. Dates. Tapos yan, montage lang. Reminiscing. Wag niyo pasinin yung motor. Ayan! May nakita tayong flowers. At pag nakita mo yung flowers, malapit ka na sa airport. Tapos, ayan, kita mo na yung mga airplane. Airport yan. King Abdulaziz International Airport. Yan yung airport sa Riyadh. And then, yan, hanggang dun lang tayo kasi bawal na yung camera sa loob at makukulong tayo. Tapos, ayan, nasa bus na kami ng airport going doon sa airplane going Doha. Kasi, kami, connecting flight. At yan, mga Pinoy. Actually, maraming Pinoy. And then, yan. Montage ulit. Maganda yung sunset, guys. Tignan nyo. Pero wala pa. Ayan. Ayan, malapit na. Ayan! Ang ganda! Tapos yan, more ang airplanes. Flynas, yan yung sikat sa kanilang domestic airlines. Tapos, ayan. Montage ulit. Yan, meron din pala silang flight Adil. Tapos, ayan, nakarating na kami. Bababa na kami. Ayan na yung mga Pinoy ulit. Karamihan. Basta ganyan yung itsura ng sombrero, Pinoy yan. Tapos, ayan si Kim. Siyempre, ulo ni Kim. Bida-bida dito si Kim. Kaya, manawa kayo sa likod ni Kim. Tapos, ayan. Nakalimutan ko ata i-introduce si Kim. Pero si Kim, siya katrabaho ko, sabay kaming dumating sa Saudi at sabay din kaming uuwi. And then, we arrived at Doha Airport. Hindi na ako nakakuha ng video dun sa airplane kasi gabi na. Wala din kayong makikita, walang sense. Tapos, ayan, ang trademark ng Doha, Qatar. Ang kanilang malaking teddy bear. And, FYI, ang Doha ngayong COVID time is number 1 sila dahil sa malinis and safety precautions protocols ay sinusunod nila. Ayan, nawala na ako. Ayan, naghanap kami ng quiet room kasi kapag gumawa kami ng airport hotel, mahal. So, dito tayo sa quiet room, libre. Separate ang babae at lalaki kasi ang mga merlat ay bawal. As in, may higpit pa dito. Hindi ko na pwedeng kuhanan ng loob kasi bawal ang camera as usual. Tapos nagutom kami, 5 AM na yan. Nag-Starbucks lang kasi mahal ang mga foodang doon. Yun lang ang afford. Pero mahal pa rin yan. And then, hindi ko mabuksan, guys. Teka. Tapos, ayan. Marami kaming time kasi 24 hours kaming nandyan. Inilibot namin ang airport. Actually, hindi naman siya ganun kalaki. Pero sobrang dami talaga ng tao. Like, pero most of them, talagang layover din ang sadya. Pero kami yung pinakamalala, 24 hours. Ilang oras yung layover? Gano'ng kahaba yung travel mo from going to Philippines? 9 hours. Layover, Mas 24. nadoble pa yung layover kesa sa mismong flight. Tapos ayan, actually tsura niya para siyang mall na maraming duty free, maraming alak, maraming chocolates as usual. Ayan, chocolates. Tapos ayan, makikita niyo yung mga Pinoy. Diyan na lang natutulog sa mga designated na chairs kasi syempre Pinoy tayo, mahal ang airport hotel. Dito na lang tayo. Pero since konti lang nakakaalam na may quiet room sa Doha
Doha, Qatar Airport, kami ang nakatulog na doon. Kaya sila, tignan mo, iba yung posisyon nila matulog. Kanya-kanyang diskarte lang talaga. Bawal. Lahat yan, Pinoy. Kasi yan, nababagot na ako. Tamang kuha lang ng tsura ko habang waiting. Tapos, andiyan sa tabi ko si Kim, natutulog na. Pero nasa normal chair lang kami. Kasi ito yung itsura ng quiet room, nakakuha ko ng clip, bahala na. Pero, ayan. Natulog ako ulit. Tapos, sa pagkagising ko, nag-check ako ng flight. Meron na 19:50. So, bali, nag-arrive pala kami 8 p.m. last night. And then, ayan, dumating kami. Ay, sorry. Flight namin is 19:15. Tapos, montage ulit. Papagod na ako magsalita, guys. Pero, sige. Tignan nyo muna yung mukha ko, yung likod ko. Ayan, oh. And then, ayan. Eto, papunta na kami sa gate, going, ayan na, flight na kasi gabi na to eh. The other day, pero hindi nagbago yung suot ko kasi wala kaming pampalit. Ayan, tapos may nakita akong sasakyan, hindi ko alam kung anong tawag yan, pero marami nagpicture dyan kanina, kaya kinuhanan ko na rin. Pero, ayan. May raffle draw, pero hindi natin afford sumali, kaya, ayan, picture lang. Kasi yan, famous din. Yung teddy bear na nakita nyo kayo ng dilaw, ito, wood naman ang ano niya. Gawa siya sa wood, pero pagod na siya. And then, ayan. Our flying time to Manila is approximately 9 hours and 25 minutes. We'll be cruising at an altitude of 37,000 feet. A warm welcome to our Mabuhay Milers on board. We'll now be showing you the safety features of this aircraft, the Airbus 330. We will be dimming the cabin lights. Your attention, please. Tapos ayan, nag-expect ako na may flight attendant na magsasalita doon sa harap. Walang ganun mga B. Ayan lang, sa ano na, sa screen na. Pinapaliwanag ng flight attendant. Electronic na sila siguro syempre. Pandemic. Tapos ayan. Pero in fairness, maganda yung presentation nila. Hindi ko na kinuha kasi, hindi ko na kinuha ng buo kasi nangangawit na ako. Ayan, ayan! Finally! Kita na tayo ng clouds. At ang sarap sa feeling. Makakita ng clouds. For real. Tas clouds ulit. At yan, may matatanaw ka ng dagat. At swerte nga pala ako guys dahil window seat ako. Nakuha pang makapagpalitan ng katabi ko pero hindi ako pumayag. Ayan, malapit na kami. Parang 1 hour na lang ata. Manila na. Just ayan. Sige, video pa girl. Sige lang. Sige. Hiningal ka dun. Ayan. Tapos ayan, malapit na ulit. Philippines na ba yan? I'm not sure. Pero guys, nasa background, nakikisaw-saw sa voice. Sa voice recording ko si Michael. Si Michael yan. Nakikicomment. Tapos, ayan. Manawa kayo. Pero, cute na mga clouds. Ang cute. May maliliit. Ano ba yan? Yup, hindi pa. Malapit pa lang. Ano ba yung puro? Guys, wala na akong masabi. Pero antay-antay lang. Malapit na kaming land up. Ayan! Meron na. Kita mo na ang kamay nilaan. Dahil may greens at may red na bubong.
And then, maya-maya marinig niya si Captain. I-welcome kami sa Manila. Ang tagal ni Captain. Hintay ka lang. Bababa din yan. Ano ba yan? Pasay na ba yan? Pasay na yan. Paano niya? Parang niya ako eh, Pasay. Pasay ang naiya. Terminal 2 ata. May, nakalimutan ko na. Ayan, sige, montage lang. Swerte mo dyan, nandiyan ka sa Windows. Yap. Ayan na guys, pababa na. Pababa na siya, malapit na. Pinakahihintay ng maraming OFW. Ang linya ni Captain pababa ng airplane. Wait nyo lang. Captain, kaya to, Jay. Ladies and gentlemen, Philippine Airlines welcomes you to Manila. Time now is 2 minutes past 11. Outside temperature is at 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit. Please remain seated until the aircraft comes to complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. May we remind you to check areas around your seat for items you might leave behind. For passengers who will need special assistance, please deplane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Nicomedes Flores and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. And guys, sa part na yan, dapat papalakpak yung mga OFW pero awkward. Mukhang pagod na kaming lahat at wala kaming tulog. Walang pumalakpak, guys. Hindi, meron isa. Pero, napahiya siya. Thank you. Having crew. And guys, pagbaba namin ng airplane, sasalubong sa amin yung maraming Coast Guard. Wait nyo lang. Actually, marami sila. Tapos yung banda dun, dyan. Marami sila dyan. Kaso, stricto sila. So, hindi ko nakuhanan ng video. Bawal. Hindi naman bawal. Nakakataranta lang. Kasi papatanggal yung face mask mo. I-verify yung information mo. Pak, ayan. Ayan na, nandyan na kami. Tinipon na kami ng first batch dahil bida-bida tayo na una. So kung sino po yung Yan, meron na, yan mag-antay yung na Coast lang po kayo Guard. ng swab test. Bali, yung swab test nyo po, hindi na po dito. Bali sa hotel na po. So, bali pupuntahan na lang po kayo ng swab test doon sa araw po na swab test nyo. So yung swab test nyo po, naka-schedule po siya sa 7 day po na pag-i-stay nyo sa hotel. So start po ngayong araw, bibilang po tayo ng 7 days sa araw ng swab test nyo. Then i-release naman po kayo sa ika-10 days. So 10 days po yung magiging quarantine nyo. Pagdating naman po sa hotel, si OWA po yung bibigay ng hotel nyo. Bali, hindi po kayo makakapamili ng hotel. Kung ano lang po yung available na ibigay nyo ni OWA, yun lang po. So yung after naman po ng quarantine, yung mga uwi po sa inyo ng Visayas Mindanao, may libreng flight po kayo sa Terminal 2. So lahat po ng OFW, makakabil nun. Balita lang nyo lang po kayo OWA kung ano po yung mga requirements para pagdating nyo po ng Terminal 2, kompleto na po kayo. Sa mga Tagalusod naman po, may mga bus na din po na na-rent si OWA. So libre din po, ihatid po kayo sa mga province nyo. So yung magiging hotel nyo po, around Metro Manila lang. So kung sino yung malapit sa Manila, pwede naman po magpasundo. Basta po natapos nyo na po yung quarantine nyo. Including din po pala yung pagkain sa hotel, during your quarantine, libre po. So wala na po kayong iisipin, libre na po lahat. So dito naman po sa airport, after po ng briefing, yung na-express nyo po kay immigration, bali bibigyan nyo po ito yung arrival card na binitapan nyo. So
So kung sino po yung wala, magsabi lang para mabigyan na namin dito. Then after po ng immigration, luggage area para po sa ibang bagahe nyo. May mag-assist din po sa inyo, mga taga-MIA doon. So pag nakuha nyo na po yung ibang bagahe nyo, yung pinaka-last process nyo po sa lobby, balik kay OWA po. Ibibigay nyo naman po ito kay OWA, yung white form na pinilaban nyo. Yung sa inyo po, medyo maliit dito. Kasi Xerox lang. So sa mga naghahanap po ng SIM card, palitan ng pera, meron po sa baba. Then, Ayan, guard. Ayan, anong guard? Ayan, so discuss ng Coast Guard yung magiging protocol namin sa quarantine days, which is nag-quarantine kami for 10 days. 7th day kami nag-swab. Pero ngayon, tingin ko parang binalita lately na mas lessen na yung quarantine days for OFW na fully vaccinated. Tapos yun, hindi ko na nasabi, OWA, after namin ng OWA yan, inatid kami ng bus ng OWA going sa hotel. Tapos yan yung hotel ko. Maganda naman yung hotel. Sa may Vito Cruz yan. And then, pinaka-best part ay may view. Tadan! Tadan! Ayan, Manila. Tapos Makati na yan. Hindi na ako makatambay ng matagal kasi maraming lamok na pumapasok. Pero ayan ang view niya sa umaga. Ang peaceful niya. Walang mga marites na maririnig dahil nasa 9th floor ako. Diba? Ang bukang liwayway. At ito naman sa hapon, maulan sa 10 araw ng aking quarantine days. So far, okay naman. Ang food, 3 times a day. Pero parang pinarugal lang kami sa baboy. Pero sa awa ng Diyos, okay naman. Tapos ayan si Michael, kinuha niya yung mga labahan ko. Hindi ako umuwi sa kanya kasi dumiretso ako sa Pangasinan. Tapos ayan, ito ng bus going sa Pangasinan. Care of OWA pa rin, libre yan, wala kaming binayaran. And yeah, tapos ito na, malapit na kami sa Ordaneta, which is yun yung drop off ng mga Pangasinan uuwi. At sarap sa feeling na makakita ka ng greens. Maraming greens. At malawak na greens. At lakas makasenti dahil umulan ng very light. Pero eventually nawala din siya. Pero ang ganda, 'di ba? Puro greens. Saan yan? Ordaneta, hindi ka nakikinig eh. Ayan! Finally! Look at this sunset. Taran! Ayan, dumating na ako. Ginabi na ako kasi ang tagal ng sundo namin sa Ordaneta. Tapos ayan, dumating na si Janina. Siya yung kakontsaba ko para mag-prepare ng surprise kay mama. Tapos, eto na, sinuot ko na yung money heist na binili ko sa Shopee. At nilabhan ni Michael. Tapos, ayan, ang mask. Dahil ang bobo ko, hindi ko tinanggal yung isa. Ayan, tinanggal ko na. Tapos pinasok ko na ulit. Okay. Kaya, let's go! Wala palang idea si mama at all. Nauuwi ako. Hi, doggies. Guys, hindi alam ni mama yung character sa Money Heist. So, tulala siya, kaya ginulat ko na lang siya. Wala siyang nasabi. Tadaan! Natulala si mama, natulala. Ayan na. Napaano daw ako. Akala niyo yung lugar. Yung slow mo nyo yan, tignan yung reaction ni mama, talaga natulala siya. Kwatit daw ako, kwatit means mali. Tapos hanggang dun lang. Wala, So ayan, bigyan namin siya Paring ng relo. smile? Paring smile? Ay, sus. Tapos ayan, after ko nag-quarantine ng 4 days, nag-grocery kami ni mama, yan ang gusto niya. Pero ayan, addict siya sa paglalabas. So ang una niya kinuha yung mga sabon. Ayaw niya yung mga nakabote, gusto niya naka-plastic para daw marami. Tapos ayan, powder, ganun din. Ayaw niya rin ng malaki. Gusto niya marami. Tagi-1 peraso. Alam, parang magtitinda ng tindahan. Para alam niya na hindi na susukatin. Ang trivia, labandera kasi si mama nung araw, kaya bet na bet niya ang mga sabon. Tapos ayan, kumuha na rin siya ng gatas niya. Sabi ko, dalawahin niya na. Pero ayan, kumuha siya ulit.
Mang Tagal. Ayan. Finally, dalawa yung kinuha niya. Tapos, ayan, hindi ko na na-video kasi sobrang init sa grocery namin. Pero ayan na nga, natapos na kami. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa mga sumuporta at tumulong sa akin para i-surprise si Mama. At sa mga kaibigan kong itinikom ang kanilang mga bid kahit alam nilang dumating na ako dito sa Pinas. Kung may mga questions kayo about sa layover sa Doha or may mga relatives kayong OFW na papauwi ng Pinas at confused sa protocol at requirements, I might help you. Just leave your comment below. Till our next vlog, don't forget to subscribe at like na rin kung tip mo. Shukran! Keep safe! Bye-bye!